Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 4, 2026, Webes ng ikasyam na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo, chapter 2, verses 8 to 15. Pinakamamahal, alalahanin mo si Jesucristo ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin, ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus at nang walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay nakalakip na Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos, na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan. Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo, manapay kapahamakan ng nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po'y napapatuloy sa ating pong pagbabasa ng sulat ni San Pablo kay Timoteo. Ito ay ikalawang bahagi ng sulat niya kay Timoteo. Muli, si Timoteo ay itinilagang maging obispo ng unang simbahan doon sa Efeso at si San Pablo ay kasalukuyang nasa bilangguan. Sabi nga dito, nagtitiis siya nagdurusa dahil sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesukristo, pero ang lahat ng ito ay kanyang pinagtitiisan dahil naniniwala siya na makakapiling siya ni Kristo pagdating ng araw. Yung sulat niya kay Timoteo bilang obispo dahil isang mabigat na responsibilidad ang iniaatang sa kanya dahil kaligtasan ng mga mamamayan o ng taga-Efeso ang nasa kanyang balikat. Kaya sabi, paalalahanan sila na huwag magtalo-talo sa mga walang kabuluhang bagay, lalo tigit manatiling tapat at huwag itatakwil ni naman ang pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo upang tayo ay, sabi nga, pagdating ng araw, hindi sila itakwil ng Diyos. At nawa tayo rin sa panahon natin ngayon, bagamat napakaraming nangyayari sa paligid, sa lipunan natin, mga pagtatalong walang kabuluhan, hindi matapos-tapos na awayan at bangayan sa ating mga politician at ang higit na naapektuhan at nahihirapan siyempre ay ang taong bayan. Kaya maganda po na laging ang salita ng Diyos ang ating maging gabay sa ating paglilingkod, sa ating pagtatrabaho, sa ating po mga pang-araw-araw na buhay. Hindi ito dapat inihiwalay at huwag nating isipin na hiwalay ang salita ng Diyos dahil ito nga ang ating gabay sa pang-araw-araw na buhay. Kaya muli, pagsikapan natin din, pagdasal din natin mga obispo, ang mga kaparian na siyang mga itinatalaga sa isang teritoryo, sa isang diocese o sa isang parokya na talagang manatiling tapat sa pananampalataya, manatiling tapat sa bukasyon. Dahil siyempre isa nga sa iniaatas sa isang pari o sa isang obispo, protektahan at pangalagaan, ipagtanggol ang mga vulnerable, ang mga hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. At magagawa din naman yan
kung laging nakadikit at ating pinangahawakan ay ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat.